Well, I think we were a little sluggish today. I think guys are coming off their games and right off there in Japan, even the finals and the EASL, and so we were a little sluggish today, and which is okay. We'll live with that. We expect to pick it up as we go along. First practice is always the hardest one because we're trying to get everybody back together again, and we're trying to get them to rehash the offense, and there's always a little bit of confusion, and you have to kind of remember it, jog your memory a little bit. So, but that's why we're doing this, so we can get better. And these guys had some experience in it already, so we expect them to pick it up as the camp goes along. Welcome back mga Kai Soto fans. Nagsimula na ang unang araw ng training camp ng Gilas Pilipinas para sa second window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers, at kasama natin ang mga malalaking pangalan tulad ni Kai Soto, Japet Aguilar, AJ Edo at Jamie Malonzo. Pero kahit exciting ang lineup, may mga unexpected twists din ang naganap sa unang ensayo. Pag-usapan natin kung ano ang nangyari, ang condition ng team, at kung bakit hinanap ni Coach Tim Cone si Al Francis Chua para sa Gilas program. Ayon kay Coach Tim Cone, medyo mabagal ang simula ng kanilang training camp. Inamin niyang naging sluggish ang team sa unang araw, pero hindi siya nag-aalala. Sa isang interview sa One Sports, sinabi ni Coach Tim Cone, "We were a little sluggish today, which is okay. We'll live with that. We expect to pick it up as we go along." Well, normal lang naman ito, lalo na't galing sa matinding laban sa PBA Finals ang ilan sa ating mga players. Ang maikling training window ay isang hamon, pero tiwala si Coach Tim Cone na ang kanyang sistema ng teamwork at ball movement ay siyang magiging susi sa pag-level up ng laro ng Gilas sa mga susunod na araw. Ang mahalaga sa ngayon ay makapag-adjust ang bawat player at mag-sync sa team's playstyle. Isa sa mga pinaka-inaabangan sa training camp ay of course si Kai Soto. Ang 7'3" height at defensive prowess, siya ang magiging backbone ng depensa ng Gilas laban sa matinding big men ng New Zealand. Present si Kai sa unang araw ng ensayo at kitang-kita ang kanyang dedikasyon na maghanda para sa qualifiers. Si Kai ay hindi lang rim protector, kaya rin niyang mag-adjust sa opensa, maging pick and pop option, at mag-stretch sa floor. Sa ganitong versatility, malaking tulong si Kai sa pag-counter sa physical na laro ng New Zealand. Dagdag pa, ang partnership niya kay AJ Edo ay inaasahang magbigay ng defensive wall na kayang magpahirap sa kahit sinong kalaban. Samantala, absent naman si Justin Brownlee sa day 1 ng training. At ayon kay Coach Tim Cone, may stomach flu ang naturalized player, kaya't hindi muna siya nakasama sa ensayo. He's suffering from stomach flu right now, so he's not participating yet, pahayag ni Coach Tim Cone. At kahit wala pa si Justin Brownlee, tiwala si Coach Tim na babalik ito sa kondisyon bago ang laro. Si Justin Brownlee ang inaasahang magiging offensive leader ng Gilas, lalo na sa mga crunch time moments. Umaasa ang mga fans na makarecover siya agad para makapagbigay ng significant contribution sa team sa darating na laban kontra New Zealand. Hindi nakadalo si Justin Brownlee sa unang ensayo ng Gilas dahil sa stomach flu. Ayon kay Coach Tim Cone, hindi ito malalang kondisyon, pero malaking factor ang kanyang absence sa early stages ng training. Si Justin Brownlee ang inaasahan nating magdala ng scoring load, lalo na sa crunch time. Ang kanyang leadership at karanasan sa international competitions ay mahalaga para sa Gilas. Sa opensa, si Justin Brownlee ang go-to player. Kaya niyang mag-create ng sariling tira, mag-set up ng plays para sa kanyang mga teammates, at mag-contribute sa depensa kung kinakailangan. Sa mga crucial games tulad ng laban kontra New Zealand, ang kanyang pagiging clutch player ay siguradong magiging game changer. Kaya't habang pansamantala na wala siya, ang coaching staff at ang team ay kailangang mag-adjust at maghanap ng ibang paraan para mapanatili ang momentum ng preparation. Ang magandang balita,
Kahit absent si Justin Brownlee, present naman ang iba pang key players tulad ni Kai Sotto, AJ Edo at Chapit Aguilar. Ang focus ngayon ni Coach Tim Cone ay mapanatili ang defensive identity ng team habang hinihintay si Justin Brownlee na makabalik. At ang partnership ni Kai Sotto at AJ Edo sa depensa ay magiging susi sa pagbigay ng balance sa team. Habang si Kai ang magiging pangunahing shot blocker at rim protector at si AJ naman ang pwedeng tumulong sa rotations at perimeter defense. Kapag bumalik na si Justin Brownlee, magkakaroon na ng mas solidong opensa at mas magandang ball distribution. Pero tandaan, hindi lang isang player ang magdadala ng tagumpay. Isa sa mga core philosophies ni Coach Tim Cone ay ang teamwork. Sa absence ni Justin Brownlee, mas maraming opportunity para sa ibang players na umangat at magpakita ng kanilang skills. Ito rin ang oras para mas mahasa ang chemistry ng team, lalo na't limitado ang kanilang preparation time. Ang presensya ni Kai ay isang positibong indikasyon na seryoso ang Gilas sa kanilang paghahanda. Siya ang magiging cornerstone ng depensa at sa bawat araw ng training camp, inaasahan nating makikita ang kanyang improvement sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone. Sa kabilang banda, kahit absent si Justin Brownlee, hindi dapat magpanik ang Gilas fans. Sandaling setback lang ito at sigurado tayong babalik siya sa oras para sa big games. Ang mahalaga sa ngayon ay mag-focus ang team sa pagtutok sa fundamentals at team chemistry. Huwag tayong bibitaw. Malapit na ang laban at kung magpapatuloy ang progress ng team, tiyak na mas may laban tayo laban ng New Zealand. At bukod sa on-court preparations, may special na hiling itong si Coach Tim Cone. Sa isang press conference, inihiling niya na gusto niyang makasama si Al Francis Chua, ang San Miguel Sports Director, bilang bahagi ng Gilas bench. Tinawag niya si Chua bilang isang special motivator na kayang mag-inspire ng team, lalo na sa crucial games tulad ng qualifiers. Para kay Coach Tim, ang leadership at motivation na hatid ni Chua ay isang mahalagang elemento na siyang magpapalakas sa moral ng team. Bagamat hindi pa tiyak kung makakasama nga si Al Francis Chua sa Gilas program, malinaw na ang intensyon ni Coach Tim Cone ay buuin ang pinakamatibay na support system para sa kanyang mga players on and off the court. Well, hindi biro ang harapin ng Gilas Pilipinas sa November 21 laban ng New Zealand. Ang Tall Blacks ay world rank 22nd at kilala sa kanilang physical na laro at structured plays. Pero ayon kay Coach Tim Cone, naniniwala siyang may laban ng Gilas. I think we got a shot at beating them. We want to certainly protect our home court and we want to show ourselves to the Gilas fans around the country, sabi pa ni Coach Tim. At maraming salamat po sa iyong panonood at i-comment ang iyong mga opinion sa current status ng Gilas hanggang sa susunod na video.